Halos maiyak na si Lolo Virgila sa sinabi ng kanyang mga magulang. Labis-labis ang kanyang pasasalamat. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa kanila ni Lolo dahil sobra-sobra ang pagmamahal nila sa kanya. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa nawala na ang takot nila. Dahil doon, binuksan na ni Biloy ang bintana upang makapasok ang preskong hangin. Saktong pagkabukas niya, dumungaw siya roon. Napamura na lamang siya noong makita niyang naroon sa labas ng kanilang bahay ang lalaking madalas na nagmamatsyag sa kanila. Dahil doon, napalingon si Biloy sa kanyang asawa at kay Lolo Virgila. Sandali lang. Dito na muna kayo at huwag kayong lalabas, sabi niya. Magtatanong pa sana si Mayang kung ano ang problema, pero hindi na siya nakasagot. Kinuha niya ang kanyang ginunting at dali-daling bumaba sa kanilang bahay. Noong makababa na si Biloy sa kanilang bahay, agad siyang napasigaw sa lalaki. Ano bang kailangan mo? Bakit parang sinusundan mo kami palagi? Sino ka? At ano ang pakay mo? Hindi sumagot ang lalaking yon kay Biloy. Sa halip, napatitig lang iyon ng mabalasik at saka napangisi ng makahulugan. Dahil sa naramdaman na inis ni Biloy, hinugot niya ang ginunting na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Kung ako sa'yo, kaibigan, mas mainam na umalis ka na. Baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Kung talagang pakay mo ay ang bata, hindi mo siya makukuha. Gaya ng sabi ko, dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Pangangalagaan namin ang batang yon at hindi namin hahayaan na basta lang ninyo makuha. Mahabang wika ni Biloy. Napatawa ng malakas ang lalaki. Noong mga panahong yon, napatitig siya sa bintana ng bahay ni na Lolo at nagwika din iyon. Hindi magtatagal at magagawa namin kunin ang batang kinuha mo. Tandaan mo ang araw na ito dahil babalik kami para bawiin ang dapat ay para sa amin. Umiling-iling lang si Biloy. Ayaw niyang binabalaan siya. Kaya sa isang pagkisap na mata ng lalaki, mabilis siyang humakbang at binalak na tagain iyon. Subalit, namangha siya dahil sa kakaibang bilis noon. Kahit na ilang beses na tumaga si Biloy, nagagawa pa ring iwasan ng lalaking iyon. Kalaunan, itinigil na ni Biloy ang kanyang ginagawa. Dahil doon, tinawanan siya ng lalaki. Paano mo naman mapoproteksyonan ang bata kung hanggang dyan lang ang kaya mo? Kung nais mo talagang magapi ako at ang kalahi ko, kailangan mo munang makamit ang bilis at lakas na kagaya ko. Pagkatapos sabihin ng lalaki ang mga katagang yun, sinubukan niyang buhatin ang isang malaking bato. Napanganga na lang si Biloy sa kanyang nakita dahil sa pagkahanga. Umalis ka rito dahil walang silbi ang liksi at lakas mo kung buong baryo ang makakalaban mo, sabi ni Biloy. Sumipol pa siya upang ipagbigay alam sa mga kanayon nila ang nangyayari. Agad ding bumukas ang bintana ng mga kapitbahay nila at dumungaw ang mga kalalakihang may hawak ng itak. Nung makita iyon ng lalaki, parang nataranta siya. Muli siyang napatitig kay Biloy at saka nagwika. Babalikan kita. Babalik ako sa pagkakataong yon. Sisiguraduhin kong makukuha ko ng bata. Matapos niyang sabihin ang mga katagang yon, ay agad na siyang umalis. Napailing na lang si Biloy noon at mabilis ding umakyat sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa bahay nila, kinuwento niya ang sinabi ng lalaki sa kanya. Nangilabot silang lahat dahil sa naging banta ng taong iyon. Subalit, labis ang pagtataka ni Lolo Virgila dahil hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nais kunin ng naturang aswang. Kailangan natin makaalis sa lugar na ito. Magpakalayo-layo tayo, wika ni Mayang. Napailing naman si Biloy
at sinabi niyang hindi dapat sila aalis sa baryong yun. Kung kinakailangan kong labanan ang lahat ng aswang, lalabanan ko sila. Hindi naman siguro ako pababayaan ng mga kabaryo natin, lalo na kung alam nilang nasa panganib na tayo. Sabi pa nito. Napatango na lang si Mayang sa kanya at saka sinabihan siyang siya na ang bahala at susunod na lamang sila ni Lolo Virgila sa kung anong nais nitong mangyari. Huwag kang mag-alala, Virgila. Isang tawag lang ang mga kanayon natin. Kaya nating labanan ang mga aswang na yan. Hindi ako natatakot sa mga kagaya nila. Matapang na wika ni Biloya na siyang tinanguan lamang ni Lolo at ni Mayang. Kinagabihan habang naghahapunan sila, may naamoy silang sobrang baho. Parang dumi iyon ng manok o ng baboy. Subalit, parang mas matapang pa ang amoy nun. Dahil doon, nawalan ng gana sa pagkain ang tatlo. Niligpit na lang nila ang kanilang pinagkakainan at saka nagpa siyang pumasok na lang sa kanilang silid. Noong nasa silid na sila, nagwika si Biloya. Siguraduhin natin nakasara ang mga pintuan at bintana. Baka totohan ng lalaki nyo ng sinabi niya. Dahil hindi pa rin nawawala ang amoy at dumi na parang dumi ng manok, nabahala na siya. Lumapit sila sa isa't isa at saka pabulong na nagkwentuhan. Tiyak na may aswang sa paligid. Hindi maging ganito ang samyo ng hangin kung walang aswang. Bulong ni Biloya. Oo nga, tiyak na nagmamatsyag lang sila sa atin. Kailangan maghanda tayo. Sambit naman ni Mayang. Noong mga sandaling yun, saglit na nagpaalam si Biloy sa kanyang asawa. Pumunta siya sa kusina at nang makabalik na ay may dala siyang kalderong walang laman saka isang sandok na gawa sa nyuga. Sa oras na may aswang na aatake sa akin, papaluin natin ito at nang malaman ng mga kapitbahay nating nasa peligro tayo. Sambit ng lalaki sa kanyang asawa. Nagmatsyag sila sa kanilang paligid. Nang mga sandaling yon, nakaramdam na ng kakaiba si Mayang at pinipigilan niya ang takot niya dahil alam niyang mas magiging mabagsik ang mga nilalang na iyon kung sakali. Lumipas pa ang ilang minuto. Nabulabog ang kanilang paligid dahil sa sunod-sunod na paghuni ng aswang. Sobrang hina ng paghuning iyon kaya naisip kaagad nilang napakalapit lang ng mga nilalang na iyon. Nang mga panahong iyon, himbing na sa kanyang pagtulog si Lolo Virgila. Kaya naman, hinayaan na lang itong matulog. Walang ano-ano. May naulilagan silang mga ingay ng pagtakbo sa paligid nila. Animoy pinaliligiran ng kung sino man ang kanilang bahay. Naglakas loob na sumilip si Biloy noon at napamura siya sa kanyang nakita. May mga aswang, may mga matang nagbabaga sa labas ng ating bahay. Ibig sabihin may mga aswang na umaligid. Nasa peligro tayo. Magtago kayo. Bilis! Wika ni Biloy kay Mayang. Dahil doon kinumutan nito si Lolo Virgila at sumiksik din siya sa isang tabi. Makaraan ang ilang sandali, humuni ang napakaraming aswang sa mismong tapat ng kanilang dingding. May mga naririnig din silang kaluskos at kalabog, dahilan para magising si Lolo Virgila. Naalimpungatan siya at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Subalit sa halip na sagutin siya, sinenyasan siya ng kanyang tatay na huwag maingay. Kahit nagtataka man, nagpa siya si Lolo na tumahimik na lamang at kagaya ng kanyang ama't ina, nagmatsyag na rin siya sa kanilang paligid. Nagpatuloy ang ingay na gawa ng mga aswang at habang palalim ng palalim ang gabi ay parang mas lalo pa silang nagiging agresibo. Maya-maya pa, walang ano-ano, ay biglang napatitig ang tatlo sa isang bahagi ng dingding.
Pilit kasi iyong kinakalampag ng mga nilalang sa labas at parang matutuklap na yun. Hindi dapat nila makuha si Berhel. Bulong ni Biloy sa kanyang sarili. Upang maabisuhan ang mga kanayon nila sa kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay, nagpa siya siyang paluin ng maraming beses ang puwitan ng kanilang kaldero. Makailong ulit niya iyong pinalo hanggang sa marinig nilang nag-iingay na rin ang kanilang mga kanayon. Noong mga panahong yon, kinuha na ni Biloy ang kanyang itak at saka di bateryang flashlight. Dali-dali siyang lumabas at saka inilawan ang paligid. Halos mabitawan ng lalaki noon ang kanyang hawak na itak at maging ang flashlight. Nang mawari niyang napakaraming aswang ang umaaligid sa kanilang bahay. Umalis kayo rito sa aming bakuran. Baka magsisilang kayo kung ipagpapatuloy ninyo ang inyong nais. Sigaw ni Biloy. Lahat ng mga nilalang ay tumitig ng mabalasik sa kanya. Umangil sila at saka ipinakita ang kanilang pangil kay Biloy. Subalit, kahit na ganoon, pilit na tinapangan ng lalaki ang kanyang loob. Alam kasi niyang kapag ipinakita niyang natatakot siya, lalo lang magiging agresibo ang mga nilalang na iyon. Ilang sandali pa, lumundag sa harapan ni Biloy ang ilang aswang. Umangil sila at inihanda ang kanilang sarili para atakihin si Biloy. Subalit nang akmang susunggaban na nila ang lalaki, biglang may pumalo sa kaldero na nasa loob ng bahay nila. Kasunod noon, lumabas na ang mga kanayon nila Biloy na may dalang mga sulo at saka mga armas na panlaban sa aswang. Mabilis silang lumapit sa bahay ni na Lolo Virgila habang nagsisigawan. Puksain ang mga salot na aswang na yan. Huwag silang hayaang makapambiktima dito sa ating baryo. Kung nagawa nilang sakupin ng ibang baryo, hindi tayo papayag na maging tayo ay sasailalim din sa kanila. Sabi ng lalaki. Noong naroon na sila sa tapat ng bahay ni na Lolo, mabilis nilang nilapitan ang mga nilalang na naroon. Kanya-kanya sila ng pagtataga sa mga aswang at wala silang naging pakialam kung lumaban din sa kanila ang nasabing nilalang. Kalaunan, may mga dumating pang kabari ni na Biloy at nang malaman ng mga aswang na lugi ang kanilang puwersa, pinagtulungan nilang alalayan ang mga may sugat sa kanilang panig. Dali-dali silang tumakas, subalit may isang aswang na malubha ang sugat. Hindi nila iyon nagawang isalba, kaya nahuli siya ng mga tao. Ang mga kagaya mo ay hindi na dapat pang binubuhay. Subalit kailangan namin impormasyon tungkol sa'yo. Kaya dahan-dahanin namin ang iyong kamatayan. Wika ng isang kabaryo ni na Lolo. Umangil ang aswang at saka sinubukan pang lumaban. Subalit, mabilis siyang sinuntok ni Biloy sa kanyang panga. Sa kadahilanang iyon, kaagad siyang nawalan ng malaya. Pinagtulungan nila ang nasabing nilalang at iginapos sa puno gamit ang baging ng makabuhay. Alam kasi ng mga tao roon na isa ang baging na iyon sa mabisang pangontra sa mga aswang. Dahil nagiging tahimik na ang paligid ng mga oras na iyon, nagpasya si Lolo Virgila na pumunta sa kanyang tatay Biloy. Nais niya rin kasing malaman kung ano ang nangyari sa labas. Dali-dali siyang bumaba sa kanilang bahay at kaagad niyang natanaw ang mga taong may pinagkakaguluhan sa paligid ng isang puno. Ano kaya yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Magpapatuloy pa sana siya sa kanyang pagpunta. Subalit nakita niya ang mga batang minsang umaway sa kanya. Dahil doon, pumunta siya sa bahaging hindi siya nakikita at doon nagmatsyag kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Walang ano-ano, sumigaw ang isang lalaki. Ano? Saan kayo naglulungga? At bakit ninyo ginugulo si na Biloy? Hindi sumagot ang aswang. Sa halip, napatitig iyon kay Biloy at saka napangisi. Tsa,
tanging sambit ng nilalang kaya muli siyang sinaktan ng mga tao. Umangil ang aswang at akmang lalaban. Subalit dahil nakagapos siya at maraming tao ang nakapaligid sa kanya, wala siyang nagawa. Ibig mong sabihin siya. Lakas loob na tanong ni Biloya sa aswang. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ba't ikaw ang tanging saksi kung ano mang ang aming ginawa? At nasa iyo rin ang patunay. Iyon ang pakay namin dito. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha yon. Sigaw ng nilalang. Saglit na napaisip si Biloya at nang matanto niya kung ano ang ibig tukuyin ng nilalang na iyon, mabilis niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang itak. Napatawa na lang ng malakas habang nakatitig sa kanya ito. Subalit makaraan lang ang ilang minuto, tuluyan na iyong binawian ng buhay. Dahil namatay na ang aswang, napagpasyahan nilang ilibing na lang ang katawan nun. Bago nila ginawa yon, pinagtatagapan nila iyon upang masiguro nilang hindi na mabubuhay pa ang nasabing nilalang. Ano kayang ibig sabihin ng aswang sa sinabi niya kay Tatay Biloy? Natanong na lang ni Lolo sa kanyang sarili ng mga panahong yon. Upang hindi siya mahuling nagmamatsyag doon, nagpasya siyang umalis na sa kanyang pinagtataguan at bumalik na sa kanilang bahay. Sakto namang pagkabalik ng aking lolo sa bahay nila, umuwi na rin si Biloya. Dahil doon, inusisa ni Mayang ang mga kaganapan sa kanyang asawa. Tayo ang pakay nila. At may kung ano raw na nasa atin na balak nilang kunin. Sabi ni Biloya. Alam kaagad ng babae kung ano ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Subalit dahil ayaw nilang maguluhan si Lolo Virgil, iniligid na lamang nila ang mga bagay na yon. Sinabi nilang baka may nakalibing na kayamanan sa ilalim ng bahay nila at iyon ang binabalik-balikan ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang araw at linggo. Hindi na bumalik pa ang mga aswang. Naging payapa ang bari nila pero hindi na kampante sina Lolo Virgil. Alam kasi nilang anumang oras ay babalik ang mga iyon at maghahasik na naman ng lagima. Isang araw, nag-usap sina Biloya, Mayang at Lolo Virgil. Malapit na kasi ang araw ng Biyernes Santo at malamang magiging mas malakas din ang pwersa ng mga aswang. Kailangan natin maghanda. Kung sakaling kinakailangan natin manatili tayo sa simbahan ng buong araw at gabi, gagawin natin. Hindi dapat makuha ng mga aswang ang kung anumang pakay nila. Sabi ni Biloya. Dahil doon, napagpasyahan nilang makiusap sa pari na kung maaari ay sa simbahan sila mananatili sa araw ng Biyernes Santo. Sa kabutihang palad, pumayag naman ang pari. Dahil doon, kahit paano, ay nakampante sila. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang pumasok sa isipan ni Lolo Virgil ang tungkol sa mutya ng kampana na naikwento ng katiwala ng pari sa kanya. Tamang-tama, Biyernes Santo. Sana gabayan ako ng Diyos at makakuha ako ng sinasabi nilang mutya ng kampana. Sabi ni Lolo. Naisip niyang marahil ay mapapaamo naman niya ang kampana dahil mula pagkabata ay siya na ang nagpapatunog noon. Naging malakas ang kabog ng puso ni Lolo at parang pakiramdam niya ay may boses na nagsasabi sa kanyang makukuha niya ang nasabing mutya ng kampana. Huwebes Santo na noon dahil Biyernes ng kinabukasan, naghanda na silang tatlo. Hindi na rin sila natulog dahil natatakot silang baka sugurin sila ng aswang at hindi sila makapaghanda. Kapag nasa simbahan na tayo, maging mapagmatsyag pa rin tayo. May ibang aswang naman kasing nagagawa nilang pumasok sa simbahan, lalo na kapag malakas silang uri.
sabi ni Biloya. Napatango na lang sina Lolo, subalit lingid sa kaalaman ng dalawa, nakaramdam na ng pangamba si Lolo na baka agawin ng aswang ang binabalak niyang kunin na mutya ng kampana. Hindi ako papayag. Lalabanan ko kayong lahat at pupuksain. Wika ni Lolo Virgil noon. Noong mga panahong yon, nagising ang pagkapuot ni Lolo sa mga nilalang na iyon. Hindi naman niya alam kung ano ang dahilan, pero kumukulo ang dugo niya kapag naaalala niya ang mga aswang. O ikaw, Virgil, huwag kang basta-bastang lumalabas-masok dito sa simbahan. Baka hindi natin namamalayan at sinusundan ka na pala ng mga, alam mo na, ng mga nilalang na yon. Kapag tapos na ang Biyernes Santo, pwede na tayong bumalik sa ating bahay. Sabi ni Biloya. Ipinapangako naman ni Lolo na hindi siya magiging pasaway. Sinabi pa niya, tatambay lang siya sa tore kung saan naroon ang kampana upang makapagmasid siya sa paligid. Tanging pagtango na lang at pagngiti ang naitugon sa kanya ng kanyang tatay Biloya at nanay Mayang. Dahil doon, napangiti na lang siya at nagpasalamat sa dalawa. Dahil sa walang sawang paggabay nila sa kanya. Sinabi din niyang darating ang araw at magagawa din itong suklian ang kabutihan nilang dalawa sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi nakabalik ang mga aswang sa kanilang bahay hanggang sa mag-umaga. Dahil sa araw na iyon ng Biyernes Santo, nagpasya na silang tatlo na tumungo sa simbahan. Nais din kasi nilang makadalo sa misa at isa pa ay si Lolo Virgil ang nakatoka sa pagpapatunog ng kampana ng araw na yon. Bago umalis, siniguro nilang hindi makakapasok ang aswang sa bahay nila. Siniguro din nila na ang kalabaw nila ay hindi mananakaw na ninuman. Nang maging ayos na ang lahat, nagpasya na silang tumungo sa bayan at dumiretso sa simbahan. Ipinaliwanag nila kaagad sa pari ang nangyari sa kanila. Sa kadahilan ng iyon, naniwala naman ang pari sa mga masasamang elemento at naniwala din siya kina Biloya. O sige, dito na muna kayo manatili nang sa ganun ay masiguro nating walang aswang na aatake sa inyo. Marami ang mga kabahayan na malapit dito, kaya mag-aalangan silang sugurin kayo. Sabi ng pari. Noong mga panahong yon, dahil magkakaroon ng misa, pumunta na si Lolo Virgil sa tore kung saan naroon ang kampana. Sa hudyat ng pari, kinalimbang ni Lolo ang kampana. Lumipas lang ang ilang sandali, nagdagsaan na ang mga tao. Subalit sa halip na bumalik si Lolo Virgil kina Biloy at Mayang, nagpasya siyang manatili na lamang muna sa tabi ng kampana. Bakit kaya parang tinatawag ako ng kampanang to? Parang may bumubulong sa akin na huwag ko daw tong iwan. Tanong ni Lolo Virgil sa kanyang sarili. Naging panay ang pagtingin niya sa kampana dahil ramdam niya ang enerhiyang nagmumula roon. Noong nagsimula na ang misa, hindi na muna pinansin ng aking abuelo ang kampana. Nakinig kasi siya sa sinasabi ng pari. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikinig nang makaramdam siya ng kaba. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nagulat siya nang may makita siyang mga tao sa labas ng simbahan. Nakasuot sila ng purong itim at parang may hinahanap sila. Nagkaroon ng hindi magandang kutob si Lolo, kaya bahagya siyang nagtago. Makaraan ang ilang sandali, umalis na rin ang mga taong yun. Hindi alam ng aking abuelo kung saan sila nagtungo, pero nananatili ang takot sa kanyang nararamdaman. Parang may eksena nga. Bumabalik na nawala rin kaagad sa kanyang isipan. Hindi na nga lang niya pinansin kung saan iyon nakita. Subalit habang nagpapatuloy ang pangitain ay lalo lang siyang kinakabahan. Magbabayad sila.
Nangilid ang mga luha ni Lolo at hindi niya inaasahan ang mga katagang namutawi sa kanyang bibig. Matapos ang misa, pinuntahan siya ng kanyang nanay Mayang at tatay Biloy. Itinuro kasi ng pari ang silid kung saan sila mananatili, kaya sumabay na rin siya sa kanilang paglalakad. Pumasok sila sa isang silid na malapit lang din naman sa nasabing tore, kung saan naroon ang kampana. Noong naroon na sila, agad na nagpahinga ang tatlo. Napuyat kasi sila dahil sa kababantay ng kanilang paligid. Habang natutulog ang mag-asawa, si Lolo Virgil naman ay hindi man lang nakaidlip. Panay kasi ang kanyang isip patungkol sa mga nakita niya at sa kampanang parang hinihikayat siya. Biyernes Santo ngayon. Kapag kagumapi na at himbing na ang pagtulog ng lahat, tutungo ako sa kampana at aalamin ko kung totoo o hindi ang mutya niya. Wika ng aking abuelo sa kanyang sarili. Pagkagising ng kanyang mga magulang, nagpasya namang matulog-tulugan naman si Lolo. Nakiramdam siya sa paligid at nang mapansin niyang lumabas sila sa silid, bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata at saka tinignan ang orasan. 4:00 na pala ng hapon. Ang bilis naman ng oras. Wika ni Lolo noon. Nakaramdam siya ng pananabik noong mga panahong yun. Pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili dahil naisip niyang may misa pa ulit hanggang sa mag-aalas 10 ng gabi. Tuluyan nang natulog si Lolo Virgila at saka hinayaan na muna ang kung anumang iniisip niya. Dahil hindi naman siya ang nakatoka para sa pagpapatunog ng kampana ng gabing yun, naging dire-diretso ang kanyang pagtulog. Ni hindi na nga siya nakapaghapunan dahil sa kahimbingan niya. Pagdating ng gabi, nalimpungatan si Lolo Virgila dahil sa mga ingay na kanyang naririnig sa labas. Parang may mga nagsisigawan doon at tila may kung anong paligsahan. Napatingin siya sa orasan at nakita niyang malapit na palang mag-alas 12. Dahil doon, nagpalingalinga siya sa paligid. Nakita niyang himbing na himbing sa pagtulog ang kanyang tatay Biloy at nanay Mayang. Kailangan ko nang puntahan ng kampana bago pa yun maging malambot kagaya ng sinasabi ng katulong ni Padre, sabi ni Lolo Virgila sa kanyang sarili. Kinuha niya ang itak ng kanyang itaya at dahan-dahang lumapit sa pintuan ng silida. Nagpatuloy ang mga sigawan at hiyawang kanyang naririnig, kaya labis na nagtataka si Lolo. Ano bang mga hiyawan na yon? Gabing-gabi na. Dulot ng kanyang pagkakuryoso, dahan-dahang itinulak ng aking abuelo ang pinto hanggang sa bumukas na iyon. Pagkabukas niya sa pinto, agad siyang naglakad. Napakunot noon na lang si Lolo dahil wala naman siyang nakikitang tao roon. Sa hindi niya malamang dahilan, nagsitayuan ang mga balahibo niya sa batok ng mga oras na yon. Nakakaramdam siya ng pangingilabot na hindi naman niya matukoy ang dahilan. Sa kadahilanang iyon, naging panay ang kanyang paglinga-linga habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng kampana. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya. Nakaamoy siya sa samyo ng natutunaw na kandila roon. Kaya parang nanlaki ang kanyang ulo. Naisip niyang nasa simbahan sila at marahil ay may mga multong gumagala, lalo pa at Biyernes Santo iyon. Lalo lang nadagdagan ang kilabot niya dahil sa isiping yun. Dahil doon, hindi na lang siya nagpalinga-linga at dumiretso siya sa toring kinalalagyan ng kampana. Habang naglalakad siya, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang buhok sa batok ay parang nagsisitayuan, kaya mas lalong naging maingat si Lolo Virgila. Makaraan ang ilang sandali, nakarating na si Lolo sa pintuan ng tore.
Bago humakbang sa hagdanang paakyat, sumilip muna siya. Nakakarinig siya ng mga yabaga, subalit wala man lang siyang nakikitang kahit na anino man lang. Sino kayang nandyan? Wala namang ibang tao nakapasok dito ah. Pagtataka ng aking abuelo, agad siyang nakaramdam na may peligro sa paligid. Kaya agad niyang binunot ang kanyang itak at hinawakan iyon ng mahigpit. Dahan-dahan siyang umakyat patungo sa itaas, pero napakunot noon na lang siya nang mapagtanto niyang walang ibang tao roon kung hindi siya pa lang napapalapit sa kinapupwestuhan ng kampana. Kailangan makaakyat ako sa bahaging yan para maabot ko ang kampana, sabi ni Lolo. Nagpatuloy siya sa pag-akyat at dahil wala naman siyang nakikitang tao na naroon, unti-unti nang nawala ang takot na kanyang nararamdaman. Ang pangingilabot ng aking abuelo ay napalitan ng pananabik na makuha ang mutya ng kampana. Kailangan magtagumpay ako, sambit niya. Makaraan ang ilang minutong pag-akyat, nakarating na siya sa bahaging naroon ang kampana. Bago hawakan ni Lolo ang kampana, nagpalinga-linga siya. Napadungaw siya sa bintana at napangiti nang mapagtanto niyang walang ibang tao ang naroon. Noong mga panahong yon, buo na ang loob ng aking Lolo Virgil na makuha ang mutya ng kampana. Naisip niya kasi nga kakailanganin niya iyon pagdating ng araw, lalo pa at nagsisimula nang umatake ang mga aswang sa kanilang nayon. Nang mawari ng aking abuelo na walang ibang tao sa paligid, nilapitan niya ang kampana. Hindi iyon ang unang beses niyang mahawakan iyon, kaya hindi na siya nanibago. Hinawakan niya ang nasabing kampana at hinaplos-saplos iyon. Walang ano-ano, may narinig siyang mga yabag na papaakyat. Pabilis iyon ng pabilis, kaya nagtago si Lolo at pinagmasdan ang bahagi kung saan naroon ang hagdan. Sinipat niyang maigi iyon pero lumipas ang ilang minuto, wala pa ring tao ang kahit na anong nilalang na bumungad sa kanya. Napailing ang aking abuelo. Naisip niyang baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang pandinig. Sa mga kadahilanang iyon, nagpatuloy si Lolo sa kanyang ginagawa. Hinaplos niya ang kampana upang malaman kung magiging malambot na iyon. Nakakatatlong ikot na ang aking abuelo nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa labas at sinubukan niyang silipin iyon. Pero wala naman siyang nakitang kahit na anong ibon. Halos mapaiktad na lang siya noon nang makarinig siya ng pagkalabog sa bubong na animoy mayroong dumapo roon. Ano kaya yan? Huwag lamang siyang susubok na atakihin ako. Kahit na hindi sapat ang aking gulang, hindi ako magpapatalo dyan, sambit ulit ng aking lolo. Pilit na pinapakalma ni Lolo Virgil ang kanyang sarili ng mga panahong yon. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kampana dahil kailangan niya na hindi magpalagpas ng pagkakataong makuha ang mutya nun. Makaraan pa ang ilang minuto, nakarinig ng pagtawa ang aking abuelo. Parang galing iyon sa hukay, kaya nagsimula na naman siyang kabahan. Napaisip siya kung ano ang kanyang naririnig na yon. At walang ano-ano, may naamoy siyang parang sinusunog. Napakunot noon na lang si Lolo at napaisip siya kung ano ang naaamoy niyang iyon. Habang napapaisip, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nakaramdam na lamang siya ng pagkataranta noong maalala niya ang sinabi ng kanyang tatay Biloy tungkol sa nasabing amoy. Demonyo? Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob ang demonyo na pumasok dito? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Nagpalinga-linga siya at sa labis na pag-iingat, naisip niya
Kung nakakapasok doon ang demonyo, tiyak na makapangyarihan iyon. Ilang sandali pa, nakaramdam ng malakas na pagkabog ng kanyang puso si Lolo Virgila. Naramdaman din niyang parang kumikislot ang kanyang ulo, bagay na labis niyang ipinagtataka. Walang ano-ano nang pagmasdan niya ang kampana, parang kumikinang iyon. Dahil doon, sinubukan niyang haplusin iyon at namulagat ng husto ang kanyang mga mata nang matanto niyang mawari na sobrang lambot ng kampana. Noong akmang hihiwa na sana si Lolo Virgila, napalingon siya sa kanyang paligid at laking gulat niya nang may makita siyang mga nakatayo sa bandang pintuan. 3 ang mga yon, isang nilalang na may sungay at buntot. Ang isa naman ay parang patay na naaagnas na. At ang pangatlo naman ay ang isang nilalang na malaaso ang muka. Nagbabaga ang kanyang mga mata at walang humpay sa pagtulo ng laway. Nakangisi ang mga iyon sa kanya at parang nag-aabang na makuha niya ang mutya. Habang nakatitig sa kanila, parang may boses na lalaki na nagwika kay Lolo na bilisan niya ang paghiwa sa kampanang nanlalambot dahil baka maunahan siya ng mga nilalang na iyon. Dahil sa kanyang narinig, dali-daling humiwa ng maliit na bahagi si Lolo. Pagkahiwa niya, naramdaman niyang biglang naging matigas na ang kampana. Walang ano-ano, nakarinig siya ng pag-angil at saka pag-ungol. Dahil doon, ikinuyom ni Lolo ang kanyang palad at siniguradong hindi maagaw ang kanyang mutyang nakuha. Laking gulat na lang ni Lolo Virgila nang may lumundag sa kanyang likuran at agad siyang napalingon dito. Nagulat siya nang makita ang isang nilalang na sobrang itim. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at amoy na amoy ng aking abuelo ang napakabaho niyang samyo. Umangil iyon kaya napagtanto agad ni Lolo kung ano yun. "Aswang, umalis ka rito at huwag kang maghangad na makuha to." Sa murang edad ni Lolo ay parang nag-ibayo ang kanyang tapang. Akmang tatagain na sana niya ang aswang nang bigla siyang napaubo. Nagpumigla siya dahil sa hindi niya inaasahan. May sumakal sa kanya mula sa kanyang likuran. Sinubukang lingunin ni Lolo iyon para malaman niya at nagulat siya nang mawaring ang demonyong iyon ang nakita niya kanina ang sumasakal sa kanya. "Lubayan mo ko!" sigaw ni Lolo. Napahagik-gik ang demonyo at humakbang papalapit sa aking abuelo. Noong nasa tapat na niya si Lolo, sa garalgal na boses ay nagwika ito. "Ibigay mo sa akin ang aming mutya. Hindi yan nararapat sa iyo dahil mahinang nilalang ka." Sigaw nito. Napailing si Lolo at nagmatigas sa mga aswang na balak kumuha ng kanyang mutya. Dahil doon, pinwersa ng mga aswang na ibuka ang kanyang nakakuyom na palad. Subalit, kahit na anong gawin niya at kahit anong buong lakas ang kanyang gagamitin, hindi niya iyon magawang ibuka. Hindi magawang ibuka ng aswang ang palad ni Lolo Virgila. Ilang sandali pa, napabahing si Lolo at kaagad na napaduwal ng makaamoy siya ng isang parang nabubulok na laman. Walang ano-ano, nagulat siya nang makarinig siya ng pag-ungol. Napatitig si Lolo sa tabi niya at nagulat siya nang lumitaw ang isang taong may naaagnas na laman. Lumapit iyon sa kanya at parang sinasadya niyang ipaamoy ang nabubulok na laman nito. Sa halip na matakot, galit ang naramdaman ng aking abuelo. Kahit na patuloy siyang sinasakal ng demonyo, binaliwala niya iyon. Ilang sandali pa, sinuntok niya ang aswang. Maging si Lolo ay hindi makapaniwala nang tumilapon ang nilalang at bumangga ang katawan nun sa padera.
Siniko din ng aking abuelo ang demonyo, dahilan para luwagan niya ang kanyang pagkakasakala kay lolo. Noong mga sandaling yun, walang pagdadalawang isip na pumigla si lolo. Binuhat niya ang napakabigat na demonyong iyon at saka ibinagsak sa bahagi kung saan nakatayo ang naaagnas na bangkay. Pagkabagsak ng demonyo, laking gulat ni lolo nang bigla silang mawala na parang bula. Nagpalinga-linga pa ang aking abuelo para masiguro at napangisi siya nang malamang wala na nga ang mga nilalang. "Teka," sabi niya. Napatitig ang aking abuelo sa kanyang mga kamay at laking gulat niya nang makitang nakapasok sa kanyang balat ang kapirasong mutya ng kampana. Napangiti na lang si lolo dahil naisip niyang hindi na magagawang nakawin iyon dahil naging bahagi na iyon ng kanyang katawan. Bababa na sana ang aking abuelo noong mga sandaling yon. Subalit nagulat siya nang makitang nakaharang ang aswang sa pintuan. Nakangisi iyon at lalong nagbaga ang kanyang mga mata. Bigay mo sa akin ang mutya na nakuha mo. Lulubayan kita. Pangako yan. Nakangisi ang aswang nang wikain niya ang mga kataganyon. Napatawa ang aking abuelo nang wikain iyon ng aswang. "Nagpapatawa ka ba? Ako ang kumuha nito. Bakit parang mas ikaw pang may karapatan at nagdidikta sa akin?" Sabi ni lolo. Mamili ka. Ibibigay mo yan sa akin o magiging kagaya ng ama mo at ina mo ang kapalaran mo. Sigaw ulit ng aswang. Napailing si lolo. Naisip niyang paanong magiging katulad ng kanyang tatay Biloy at nanay Mayang ang kapalaran niya, gayong mahimbing na natutulog ang mga yon sa silida. "Hindi mo ako maluloko, aswang. Kung talagang nais mo makuha ang mutya ng kampana sa akin, labanan mo ko," sigaw ni lolo. Napahagikgik ang aswang. Sinabihan niya si lolo na masyadong mura pa ang buto para baliin. Pagkatapos niyang wikain iyon, biglang umihip ng malakas ang hangin. Dahil doon, napakisap mata ng kanyang mata si lolo at saka nang tignan niya ang kinatatayuan ng aswang, wala na ito doon. "Nasaan ka? Magpakita ka sa akin!" sigaw ni Lolo Virgila habang nagpapalinga-linga. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mahinang paghagikik. Nagmatiyag siya sa buong paligid, subalit hindi niya matagpuan ang naturang nilalang. Walang ano-ano. May nakitang anino si lolo na mabilis na gumagalaw at mabilis iyon sa tuwing nakikita niya kung saan iyon nagtatago. "Duwag ka ba? Magpakita ka sa akin at nang malaman natin kung hanggang saan ang lakas mo. Huwag kang magtago," sigaw ni lolo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa kanyang itak. At walang ano-ano, nakarinig si lolo ng paghagikgik na parang sobrang lapit lang sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid at namulagat ang kanyang mga mata.